Ay, magandang araw po. At ito po si Kaeli at nako pag-uusapan natin muli itong mga mainit na usapin, issue dito po sa ating bansa at ito pa rin ho yung pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Interpol sa pakipagtulungan ng Philippine National Police. Alam nyo, sumagi ho sa aking isipan na siguro kanyo pong matatandaan ay dalawang dating Pangulo ang kinasuhan dito po sa ating bansa, ipinaaresto at dito po nilitis. Sa Pilipinas, nilitis. At ikinulong dito rin po sa loob ng Pilipinas. At para po sa inyong kaalaman, ito, noong April 2025, 2001, taong 2001 ho yan, ay, di ba may kasong plunder na itong si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Di po ba? At siya po ay inaresto no? Noong April 25, 2001 at ikinulong. Di ba? Talagang napakahabang panahon ng paglilitis ho ang nangyari ho dyan sa kanyang kaso at hanggang sa, di ba, habang nililitis ang kaso ay ikinulong at nagkaroon po ng hospital arrest sa veterans. Tapos lumaon ay pinayagan na doon po sa Tanay, sa kanyang rest house, naka-house arrest, mga kababayan. So tuloy-tuloy ho. Pero dito pa rin sa Pilipinas. At ang lumilitis ho sa kanya, Sandigang Bayan. Ito po yung mga Pilipino. Di po ba? Kasi sa Pilipinas ho siya nagkasala kaya dito siya pinapanagot. At hanggang sa siya po ay mahatulan na guilty, itong si dating Pangulong Erap Estrada at sa panahon na ho yan ng presidente noon, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, so nahatulan ho siya ng guilty. Pagtapos siyang mahatulan ng guilty, makalipas ang isang buwan, binigyan po ng executive clemency o pardon, pagkapatawad. Ito pong si Erap at ipinanumbalik yung kanyang mga karapatan sa pagboto, pagkandidato, etc. etc. So yun po nangyari. Di po ba? Tapos, nung pumasok po ang Aquino administration, di ba, natapos na po yung termino ni Gloria Macapagal Arroyo at 2010, nagkaroon po ng eleksyon, ito namang si GMA, 2012, nako kinasuhan ho ito. At ipinakulong, plunder ho ito dahil sa aligasyon na di umano ay minaniobra at yung pondohon ng PCSO, sinasabi, ay di ba hindi nagamit ng tama, so nakulong ho ito. Ito pong si GMA, saan po siya kinulong? Dito rin ho sa loob ng Pilipinas. So yun ho mga kababayan, ang dalawang dating Pangulo nagkasala, nilitis, si Erap na hatulan, tapos naman itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na hospital arrest din ho yan sa veteran. So sila po pareho dito sa Pilipinas nilitis, di po ba? At yun lang ho ang pinagtataka ko. Pero ngayon, biglang nagbago ho. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inaakusahan ho ng sinasabing mga paglabag, pagpatay sa mga libo-libong inosente sa panahon ng kanyang kampanya laban po sa illegal na droga, di po ba? Yung tinatawag na extrajudicial killings at maraming mga namatay, di ba? Naging madugo yung kanyang kampanya laban po sa illegal na droga. So, pero siya po ay hinayaang ilitis o litisin at maaaring mahatulan sa abroad, sa ibayong dagat. At ngayon nga, nandun siya sa The Hague, Netherlands. At siya po ay harap sa paglilitis ng International Criminal Court, mga kababayan. At kung inyo pong sasaliksikin na ang ICC o International Criminal Court, yan po ay umiiksena lang sa mga bansa, ano ba, yung mga bansa may gera o kung ano man na may problema sa kanilang judicial system, hindi gumagana po yung justisya, at kung miyembro yung bansang yon, sila po ang magte-take over at sila po ang i-eksena at magresolba ng mga kaso. Pero dito ho sa Pilipinas, maliwanag naman ho na may iral po yung ating
yung judicial system, di po ba? At siguro ay balikan lang ho natin yung mga naunang naging pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. Ito, kinuha ko ho ito mismo sa website ho ng gobyerno. Kasi nag-iingat ho tayo, ayaw ho natin ng fake news. At ako bilang isang broadcaster, commentator, at columnist din po sa pahayagan, hindi po tayo mag-i-engage sa fake news. Tayo po ay magkokomentaryo base po sa mga tunay na pangyayari. Kaya ito ho, ito po ay hango sa pco.gov.ph. Ito ho, mga kababayan, ang binabanggit ho mismo, yung mga namutawi mismo sa salita ng Pangulo. Ito sabi niya, "Let me say this for the 100th time." Ililiwat ho natin sa wikang Pilipino. Sabi niya, muli ko sasabihin ito sa 100 pagkakataon na. Sabi niya, "I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines." Sabi niya ho, hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC dito po sa Pilipinas. No, hindi, I do not, sabi niya. At ito pa sabi niya, "I consider it as a threat to our sovereignty." Sabi niya, bukod sa walang jurisdiction na kinikilala niya na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ang sabi pa ho ni Pangulong Marcos Jr. ay ikinukonsidera niya, itinuturing niya na banta sa ating soberenya ito hong pangimasok ng ICC. Sabi niya ho yan, At sabi niya, "The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts." Sabi niya, ni isang daliri, hindi gagalaw at para tumulong lang ang gobyerno ng Pilipinas dito po sa ICC. So yan po ang binabanggit. Actually, mahaba yan. No? Marami po sa ibang pagkakataon na mga interview na hindi hindi papaaresto, hindi pabayang makialam ang ICC dito kasi panloob na usapin ito. So tama. Pero bakit bigla nagbago? Ngayon, ang ikinakatwiran, ginagawang sangkalan, mga kababayan, ay ang Interpol na kung saan pwede naman inaresto ng may warrant of arrest ang ICC at ito, yung magsiserve ang Interpol, pwede mo namang sabihin na hindi. Dito namin lilitisin yan. At dahil sa mga Pilipino nagkasala itong si Pangulong Duterte, dapat dito po siya litisin. Assuming, sabihin natin na siya po ay guilty dito po sa kaso na di umano ay extrajudicial killings, dapat dito siya managot. 'Di ba? Kasi siya po ay Pilipino Di po ba? At siya po ay sinasabing nagkasala sa mga Pilipino, dapat ang Pilipino ang lilitis at sila rin ang hahatol. Di po ba mas okay yon, mga kababayan? Di ba? Dapat kung ang mga Pilipino ang di ba? Yung talagang pinagkautangan, dapat doon siya magbayad. Ito, parang isang ehemplo, mga kababayan. Alam ba, yung mga nakikinig ko sa atin, ikaw magulang ka. Yung anak mo nagkasala sa'yo. Gumawa ng kalokohan. Ako naman. Dapat ba ang kapitbahay mo o yung nasa abroad, di ba? Kinukumpara natin, ICC. Dapat ba ang kapitbahay mo ang magdidisiplina sa anak mo? Dapat ba ang kapitbahay mo ang papalo dyan dahil para tumino? Di ba hindi? Di ba? Ikaw mismo. Hindi, ako ang didisiplina dyan. Sa akin ka nagkasala para maging maayos na tao yan sa mga, di ba? Para maging maganda ang kanyang magiging future, di ba? So, ganun ho. Parang pwede mo ikumpara na, sa mga Pilipino ka nagkasala bakit ICC ang lilitis at maghahatol? O dapat mga Pilipino. Kasi kung nagawa ho sa dating dalawang pangulo, buti sana kung wala pa nangyari. Dalawang dating pangulo, kay Erap,
dito ho nilitis at nahatulan, bagamat nabigyan po ng pardon. Napakatagal na panahon din, no? Halos 6 na taon na nakulong. Pati si Gloria Macapagal-Arroyo, nakulong ho diyan. Kasi dito nagkasala, dito rin po sila nilitis. Kaya sabihin ngayon, naku, kinakailangan ICC para baka gumulo eh. Alam nyo ho, nung panahon ni ERAP, nung siya po ikinulong, naku, halos araw-araw, meron pong mga kilos protesta sa kalsada, di ba? May mga tangka pa nga, EDSA press, pero hindi po na naig, mga kababayan. Wala ho ba kayong tiwala sa ating militar at PNP na kaya nilang ipatupad yung batas dito sa ating bansa? Oy, kairap, nung ang presidente noon ay si Gloria Macapagal-Arroyo, maraming pong banta na mga kudita, destabilization, hindi po na naig dahil sa talagang nanindigan po ang militar at pulisya. Di po ba? Ang dami mga destabilization, mga tangkang mapatalsiko si GMA. Di ba? So wala po nangyari. Tapos nung matapos ang kanyang termino, pumasok na yung Aquino administration, si Pinoy, kinasuhan din si Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos dito siya nilitis, ikinulong siya. Pero dahil sa meron po siyang karamdaman, hospital arrest, di ba? Tapos ilang taon din hanggang sa pumasok ang Duterte administration, tapos Korte Suprema naman nagdesisyon, di ba? May mga api-apil So naabsuelto siya. So ganun po ang pangyayari, di po ba mga kababayan? So binabanggit lang ho natin na dapat kung dito ka nagkasala, dito ka parusahan. Tama ho ba yun? Kasi sa parang kakaiba ang ating magiging prinsipyo. Halimbawa, di ba meron no tayo na mga Pilipino na nagkasala sa abroad. Di po ba? Sinisikap po natin na mapauwi sila na sana nahatulan sila ron, dito na lang ipagpatuloy yung kanilang sentensya. Di po ba? Sinisikap po natin mga OFW, di ba? Nagkaroon po ng krimen doon. Hanggat maaari, kung papayagan natin, dito na lang sila makulong para makasama nila kanilang pamilya at madalaw anytime, no? Kahit anong oras na gawin. Di ba? Talagang binubuhusan ng gobyerno, no? Ang nagbibigyan ng abogado, kung ano man. Pero dito ho, sa pangyayari ito kay dating Pangulong Duterte, dito siya nagkasala, ipinatapon mo sa abroad. Kanina yung ehemplo ko nga sa pamilya, nagkasala sa nanay, pinabayaan mo, kapitbahay ang papalo o magdidisiplina sa anak mo. Hindi naman pwede yun. So yun lang napag-uusapan na natin mga kababayan itong isyong ito kasi ang dami mga katwiran. Kaya minadali raw, no? Kaya raw minadali na mapaalis agad, di ba, nung arestuhin sa umaga galing ng Hong Kong itong si Pangulong Duterte, tapos idiniretso sa Villamor Air Base, tapos ng gabi merong aeroplano agad, pinadala agad sa The Hague sa Netherlands dahil daw sa baka magkagulo. Ang lakas ng puwersa ng militar at ng pulisya natin. Hindi po natural lang may mga magrarally kasi, di ba, may karapatan naman may kalayaan sa pamamahayag ang lahat ng mga Pilipino, pwede na sila magrally kasi kay Erap ganun nung siya po yung nakulong, namin rally. Di po ba? May mga destabilization pa, may mga threat ng kudita kay Gloria Macapagal-Arroyo, pero wala nalampasan. Yun lang ang binabanggit natin, yung dalawang dating Pangulo, nakasuhan, nilitis, dito nagdusa sa loob ng Pilipinas. Bakit itong si Pangulong Duterte? Hindi ko na naman natin sinasabi na hindi, i-absuelto yan at, di ba? Bagamat sa ngayon, maituturing na inosente yung mga sinasabing akusasyon sa kanya kasi nakasaad po sa saligang batas hanggat hindi ka nalilitis at napatunayan nagkasala, inosente ka. O akusado ka, di ba? Ganun talaga. Pero sabihin natin, kasi nagdidebate, hindi, talagang maraming ginawang kalokohan ang dating Pangulo at maraming napatay. Sige, ganun na pero dito natin papanagutin sa Pilipinas, maglitis, mayroon tayong korte rito sila po dapat na maglitis sa sumatol. Di po ba? Yun lang Yun lang ang pananaw. Baka may magtataka, Ka-Eli, noong 2022, di ba, Leni Robredo ka? Opo. Hindi ko pa itinatanggi yan at ako po nag-cover noon at meron kami na tagal ilang taon rin kami naging magkasama sa isang radio program na BP Leni Robredo, di po ba? Pero Rose Robredo Sara noong
nakaraang 2016 elections. So, yun. Kaya, pero, yung mga, nabakang tataka. Pero alam nyo ho, dito ho, kaya nagkokomentary ho tayo. Dito sa totoo lang ho tayo. Lahat ho ng ating mga ginagawang komentaryo, yung ating pinagbabasihan, ay hindi fake news. Ulitin ko, ito yung bilanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa ICC na hindi niya raw kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Ito ho, pco.gov.ph. Doon ko po kinuha. So, hindi po fake news yan. Pero nagkomentaryo tayo kasi ang pinagbasihan ko lang naman yung mga pangyari, dalawang dating presidente, nilitis, ikinulong dito mismo sa Pilipinas. Hindi po sila pinatapon sa ibang bansa para sila ang bahala na sila. Ngayon ho, doon ipinatapon ho mga kababayan, di po ba? Sa Pilipino sila nagkasala dapat Pilipino rin ang maglilitis at maghahatol. At dito rin sa Pilipinas, magdusa. Kung mahatol na ng guilty, dito dapat makulong. Yun lang naman ho, mga kababayan. Yan, tabayan yan pa yung mga susunod natin mga vlog at mga pagtalakay sa mga iba pang issue at magiging aktibo tayo kasi talagang, grabe ho, napakainit ho ng mga issue ngayon At mag-ingat ho tayo lagi. Yung, siyempre, eto hindi ko naman ho siguro ilalagay sa balag ng alanganin yung aking pagiging veteranong broadcaster at columnist kung magpapakalato na tayo ng fake news. Ito, issue lang ho. Mga kababayan, wala pong personalan. At sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe dito po sa aking channel, mag-subscribe lang ho kayo. Click nyo lang ho. Mag-subscribe at iba, hanapin at Eli Saludar lang po. Madali hanapin. Maraming salamat po muli. Magandang araw po sa ating lahat.